Sa loob ng classroom, biglang nagising ang isang binata na parang may nalasahan siyang sobrang malas. Doon niya lang na-realize na bumalik siya sa nakaraan, eksaktong 25 araw bago ang college entrance exams ng Sia Kingdom. At ang masama pa, nasa Anqing No. 1 high school siya. Sa grade 12, section 7, abala ang lahat sa paggawa ng assignment nang biglang may tumayo na lalaking estudyante at sumigaw na parang baliw na multo. Takot na takot siyang hinawakan ng magulong niyang buhok at minumura ang malas niyang kapalaran. Seryoso, kung mare-reincarnate lang din siya, sana pagkatapos na siyang makapasok sa college. Bakit kailangan pang sa high school? At sa harap pa ng college entrance exam, sino ba talagang nasa itaas at ginugulo ang plot armor niya? Alam mo ba, mula pa noong sinaunang panahon, ang sangkatauhan sa planetang Blue Star ay palaging binabalik-balikan ng sakuna na tinatawag na Secret Realm Invasion. Ang mga Secret Realm na to ay konektado sa ibang mundo na pa ng mababanges at nakakatakot na monsters. Minsan, ginagamit nila ang mga puwang sa realm para sumalakay sa mundo ng tao. Iba-iba ang lakas ng mga monsters na ito. Yung iba, sobrang lakas na kayang sirain ang ilang bansa at banta sa buong sangkatauhan. Para makalaban, gumawa ang mga tao ng tinatawag na Beast Gene System, kung saan ini-inject ang Beast Genes para ma-awaken ang monster template at ma-unlock ang genetic talents. Tanging ang mga warriors lang na ganito ang may kakayahang protektahan ang sangkatauhan. Dahil dito, mas mataas ang tingin ng lipunan sa mga warriors kaysa sa ordinaryong tao. Ang buong Blue Star ay pumasok sa panahon kung saan martial strength ang pinakamahalaga. Lahat ng iba, second-rate lang. Martial cultivation ang tunay na hari. Habang inaanunsyo ng system na tapos na ang World Traversal Introduction, si Yi ang pinili bilang body host para sa traversal. Sinimulan din ng system ang pag-implant ng memories. Napahawak si Yi sa ulo niya, nanginginig pa rin sa reality na isa siyang high school student ulit. Nagtawanan ang mga kaklase niya, nilali siya na kahit loser ay gusto pa ring mag-take ng college entrance exam. Isa sa mga class beauties, si Wang Tongtong, ay tinanong pa kung bakit hindi pa siya nag-drop out at naging karaniwang trabahador na lang habang naghihintay mamatay. Naiinis si Yi, tinitigan lang niya ito. Sa isip niya, parang lahat talaga ng istorya ng isang bullied protagonist ay may ganitong klaseng babae. Sa itsura ng sitwasyon, halatang-halata na hindi maganda ang reputation ng dating may-ari ng katawan na to. Lalo na't nagkaroon ng aksidente ang parents niya noong second year kaya nawalan siya ng focus sa training at pag-aaral. Mula sa dating maayos na grades, naging pabigat siya sa class average. Habang galit pa rin si Wang Tongtong sa tingin ni Yi, pinapaalalahanan niya ito na nasa martial arts class sila. Gusto ba raw nitong makipag-away? Naguluhan si Yi sa narinig. Iniisip lang naman niya yung sitwasyon, hindi siya naghahanap ng gulo. Ano bang problema ng mga tao dito? Ang totoo, hindi naman siya ang tamad mag-aral, yung original na may-ari ng katawan na to. Pero ngayon, siya ang kawawang taong kailangang managot para sa lahat ng kapalpakan. Sino ba talaga ang nasa itaas at pinalitan ang plot armor niya ng malas at kahihiyan? Bigla, pumasok ang class teacher at sinabi sa lahat na maghanda. Magsisimula na raw ang pag-inject ng genetic modification serum. Kaya dapat, magtiwala raw sila sa sarili nila. Yung 3 taon na effort nila sa pagpapalakas ng katawan, training, at martial energy, dito na haantong. Pero para sa mga hindi seryoso ang training nila, naputol ang salita ng teacher habang inaayos ang makaluman niyang salamin sabay tiningnan si Yi ng masama. Si Yi naman ay pilit ngumiti. Habang iniisip na ang lahat ng to ay parang biro lang. Hindi naman siya yung naging tamad yung dating may-ari ng katawan na to. So bakit siya magpapanik? Dahil nakuha na niya ang role, sisikapin niyang ayusin ang lahat ng kalat ng taong yun. Maya-maya, lumipat ang eksena sa Gene Injection Hall kung saan nagsipagtungo na ang lahat ng estudyante para sa Genetic Injection Conference. Maingay ang usapan nila, puro tungkol sa kung anong ability ang maaawakan nila. May nagsasabing sana Tier 3 Mountain Splitter ang makuha, o kaya Tier 4 Sea Bridge Dragon, may nagbiro pa na baka Tier 1 Bot Beast lang. Biglang bumukas ang isang napakalaking machine at bomb-alot ang malamig na hangin sa paligid. Sa loob nito, kita ang mga test tubes na naglalaman ng Gene Awakening Serum. Dito nakastore ang primal genes ng lahat ng magical beasts na naitala ng mga human warriors.
Pagkatapos ng injection, random ang maaabsorb ng estudyante at mag-aawakan sila. Kadalasan, kapag mas malakas ang katawan ng isang tao, mas malakas din ang gene na nai-awaken niya. Habang tuloy ang maangas pero mukhang pagod na class teacher sa pagsasalita, pinaalalahanan niya ang lahat na huwag kabahan. Kapag na-inject na ang serum, kalmayan lang daw nila ang sarili at tanggapin ang surge ng power. Ngayon, tatawagan na ang mga pangalan para kunin ang kani-kanilang serum. Nagsimula ng tawagin ng class teacher ang mga pangalan, at isa-isa nang ini-inject ng mga estudyante sa sarili nila ang serum. Pero pagkatapos ng injection, halatang puro kalokohan lang ang sinabi ng teacher dahil nagsisigawan ang lahat, hindi mo alam kung nasasaktan o nasasarapan, parang may orgasm o kung anong kabaliwan. Nakita ni Ihito at alam na agad kung anong klaseng proseso ang kakaharapin niya. Pero kahit ganon, kinagat niya ang bala at tinuloy ang pag-inject ng serum sa sarili niya. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng parehong proseso tulad ng iba. Pero, wala, nakatitig siya, gulat na gulat, at hindi makapagsalita. Lumapit ang class teacher at pinanood siya ng may duda sa mukha. Ihi, parang wala namang nagbago sa'yo, puna ng teacher na halatang clueless. Ang sagot lang ni Ihi, baka fake yung dosis na nakuha niya. Biglang lumapit si Wang Tongtong habang tumatawa at nanlait. Mukhang wala ka talagang na-awaken, sabi niya sabay tusok sa pisngi ni Ihi. Dagdag pa niya, ang warrior na walang awakening ay parang ibong walang pakpak. Wala ka na, lalo na bagay sa'yo. Habang patuloy ang pang-aasar ni Wang Tongtong na parang sirang plaka, unti-unting naiinis si Ihi. Isa rin kasi si Wang sa mga nangunguna sa pambubuli sa dating may-ari ng katawan niya. Pero hindi inaasahan, dahil sa sobrang dami ng emosyon, may kakaibang enerhiya na biglang nagising sa loob niya. Na-detect din to ng system at agad siyang in-inform na na-acquire niya ang Infinite Monster Template. Lumabas sa harap niya ang current growth status niya, nakapangalan siya bilang host, si Hihi, kasama ng stats ng katawan niya at mga martial skills tulad ng 9th Student Basic Chi Technique, Block on Palm, at Iron Body Technique. Napansin ni Wang Tongtong ang biglang pagkilos ni Ihi at agad na nagtanong, anong ginagawa ng loser na to? Kung wala ka namang na-awaken, tigilan mo na yung pagpapanggap. Sinubukan pa siyang babalaan ni Ihi na lumayo, pero tulad ng inaasahan, matigas ang ulo ng babaeng to. At huli na ang lahat, biglang nayanig ang katawan ni Ihi, na mula ang mga mata na paan ng kakaibang lakas. Hanggang sa sumabog ang enerhiya niya sa anyo ng isang mabangis at dambuhalang halimaw. Dahil nasa malapit si Wang Tongtong, literal siyang tinapon sa kabilang dulo ng classroom na parang basahan. At hindi lang siya ang tinamaan. Kahit yung mga estudyanteng nasa paligid ay nadala rin ng biglaang pagpapakita ng lakas ni Ihi. Dahil sa eksenang to, agad itong napansin ng mga top awakeners, sina Miss Luo at Lin Yuan. Sinabi rin ng system na officially na-awaken ni Ihi ang isang rank template, ang Mad Flame Daimola. May 3 bloodline abilities, Scorching Breath, Molten Pulse, at Spore Engravings. May advanced form din ito na tinatawag na Flame Lord Daimola, pero mauunlock lang kapag umabot sa 100% ang template compatibility. Sa ngayon, nasa 3% pa lang siya. Habang iniintindi ni Ihi ang lahat ng impormasyong to, naisip niya, ito na ba ang golden finger na binigay ng system? At sa isang iglap, biglang nagbago ang tingin ng buong klase sa kanya. Ang dating loser, mukhang may na-awaken na sobrang up na halimaw. Yung presensya lang ni Ihi ay halos tanggihan ang lahat ng estudyante. Lalo na si Wang Tongtong, na ang na-awaken lang ay second-tier magic beast, ang Flaming Lizard. Knocked out siya, walang malay, at may laway pa sa bibig parang sanggol. Nag-sorry naman si Ihi, pasensya na, medyo magulo yung awakening ko. Pero sa totoo lang, sinabi naman niya sa lahat na lumayo. Sino ba kasi ang nakinig? At sino rin ba ang mag-aakalang ang tinuturing na basura ng klase ang siya palang may halimaw na potential? Halos lahat ngayon, parang nakaluhod na sa gulat at pagkamangha. Biglang nag-announce ang school, lahat ng third-year students na na-awaken na ay kailangang pumunta na sa testing building para ma-check kung anong magic beast gene ang na-awaken nila, pati na rin ang martial arts level nila. Sa Gene Breakthrough Detection Device, na sumusukat ng magical beast gene at martial level, nagsimula ng dumagsa ang mga estudyante. Habang isa-isa silang iniscan,
lumalabas agad sa holographic screen ang mga resulta. Ang kasalukuyang nakadisplay ay si Li Xingyuan. Na-awaken niya ang third-tier magical beast bloodline, ang Swift Spine Bug. May ilang estudyante ang nagsabing swerte daw niya. Dati siyang average lang pero ngayon baka siya na ang number 1 sa klase dahil sa lakas ng bloodline niya. Grabe, sobrang unfair talaga ng mga malalakas na bloodlines, bulong ng ilan. Sunod na lumabas ay si Chuho, na consistent top student. Hindi lang siya isang level 9 martial apprentice, kundi naka-awaken pa siya ng top-tier bloodline sa tier 3, ang Ice Demon Dragon. Sa ngayon, mukha siyang sure win bilang champion ng Anan City. Sunod naman si Miss Lu na isa ring level 9 martial apprentice. Na-awaken niya ang stage 4 na rare bloodline, ang Nether Sparrow. Deserve niya bilang top scorer ng buong province. Kung ang isang stage 4 na bloodline beast ay lumabas sa tunay nitong anyo, kaya nitong sirain ang kalahati ng isang lungsod. Ang mga warriors ay parang langgam lang sa harap ng ganitong klase ng halimaw, at tanging mga grandmaster lang ang kayang lumaban sa kanila. Sa sandaling iyon, may napansin si Ihi na kakaiba. Lahat ng na-awaken na beast templates ng mga estudyante ay classified bilang stage 3 o stage 4. Kaya bakit ang sa kanya ay class? Pagdating ng turn niya para ma-examine, napansin niyang lahat ng estudyante ay nakatingin sa kanya na parang nangangarap, iniisip na magiging bigatin siya balang araw. May mga babae pang ang gusto siyang maging ama ng anak nila on the spot. Doon niya lalong na-realize na ang mundong to ay literal na umiikot sa martial power. Pero ibang usapan na kapag sa kanya mismo nakatutok ang atensyon. Lumakad siya papasok sa test tube chamber na may halong confidence at superior aura. Tuwang-tuwa ang crowd, parang mga fans na nababaliw sa saya. Iniisip ng lahat na sobrang taas siguro ng level ni Ihi ngayon, malamang may malaking breakthrough. Tahimik lang si Li Xingyuan habang pinapanood siya, pero sa isip nito, napansin na rin niya ang pangalan ni Ihi at naisip na isa itong taong dapat abangan. Pero ang sumunod ay mind-blowing, lumabas lang sa data ni Ihi ay basic information, stage 3 na may unknown beast bloodline. Tumahimik ang buong paligid. Lahat ay naguguluhan at nagtataka sa nakita nila. Nang tumagal ang katahimikan, unti-unting nagsimulang tumawa ang mga lalaki, parang baliw. Ang mga babae naman, napangiwi sa hiya at pagkadismaya na naisip pa nilang magkaanak sa isang tulad niya. Pero tahimik lang si Ihi habang lumalabas mula sa test tube chamber. Inaasahan na niya ang ganitong resulta. Sa loob niya, alam niyang ang martial power at beast bloodline niya ay kakaiba at posibleng hindi masukat. Hindi rin ni-detect ng scanner ang system template niya, pero nag-prompt ito ng Infinite Monster Template. Kahit iba ang rank ng template niya sa iba, ibig sabihin lang nito, basta't matugunan niya ang mga kondisyon, pwede siyang mag-draw ng monster templates ng paulit-ulit. Ang goal niya ngayon, maging King of Monsters. Kinabukasan, sa office ng class teacher, iniisip ng matandang guro kung bakit bigla na lang gusto ni Ihi na mag-leave para mag-aral at bumalik na lang para sa college entrance exam. Sa tingin mo ba talaga maniniwala ako na mag-aaral ka lang sa bahay? Tanong ng teacher. Sagot ni Ihi, seryoso siya. Gusto talaga niyang mag-improve. Alam niyang sobrang layo na ng agwat niya, kaya kailangan niyang dumaan sa special training. Kung sasabay lang siya sa pace ng iba, wala siyang pag-asa. Sabi naman ng teacher, alam ko. Kung gusto mong maging warrior, tanging pagpasok sa college ang paraan. Pero ang Beijing University ay hindi basta-bastang paaralan. Kailangan mong maghanda ng todo. Alam niya rin na na-awaken ni Ihi ang bloodline nito, pero sobrang hina pa rin ang foundation niya. Hindi raw sapat to para makapasa. Pero wala sa plano ni Ihi ang mag-ulit ng taon. Sabi niya, desperado na siyang matuto. Baka hindi raw siya maintindihan ng teacher niya, lalo na't powerful ang na-awaken niya. Pero naniniwala siyang basta't magsusumikap siya, maaabot niya lahat ng gusto niya. Sir, tingnan niyo po ang mga mata ko, sabi ni Ihi. Hindi magsisinungaling ang mga yon. Pagkakita ng teacher sa mga mata ni Ihi, nakita niyang puno ito ng sinseridad. Kaya sa huli, pumayag din siya, pero may kondisyon, kapag pumalpak si Ihi, babalik siya para ulitin ang taon. Ilang sandali pa, dumating si Ihi sa Ansheng Warrior Center. Alam niya na ang bahay ng magulang niya ay na-mortgage ng 600,000 yen, pero dahil sa compensation mula sa aksidente na umabot sa mahigit 1 milyon,
sapat na yun para makapunta siya sa main city at palakasin ang sarili. Ngayon, may dalawang opsyon siya. Isa, mag-level up bilang warrior. Dalawa, ay increase ang contract rate sa Timoraz model. Ayon sa data ng Infinite Monster Template, bawat template ay nagsisimula sa isang point of compatibility. Pero ang Demora model niya ay may third compatibility points. Kaya ang tanong, saan galing ang dagdag na 2 points? Iisa lang ang sagot na absorb ng Demora model ang power ng Genetic Awakening Serum at nakuha ang 2 karagdagang points. Patunay ito na may koneksyon ang serum sa genes ng mundong ito at nakakaapekto sa model abilities. Imbes na magpakahirap sa training bilang warrior, pwede niyang gastusan na lang ang compatibility. Kung tutusin, mas swak sa kanya ang ganitong strategy. Kaya, kailangan niyang magmadali at bumili ng Genetic Enhancement Serum. Pero pagdaan niya sa Identification Card checkpoint at pagpasok niya sa building, doon siya na-shock ng todo. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita, mga warriors na may iba't ibang awakened bloodlines ang naroon sa harap niya. Ramdam na ramdam ang matinding presence ng mga genes ng mga tao roon. Pero ang nakakagulat, lahat ng naroon ay na-awaken na ang kanilang lineage. Matapos ay awaken ang Mad Flame Demora, nakuha ni Ihi ang isang unique na kakayahan, ang Magnetic Field of Life. Base sa abilidad ni Demora, mararamdaman niya ang vital signs ng mga nilalang gamit ang pag-release ng vital magnetic field nito. Kaya rinag at ramdam niya ang naglalagablab na chi at dugo ng mga warriors, parang pagan sa loob ng katawan nila. Kasama pa ang mga ungol ng kanilang beast bloodlines, bilang warrior o halimaw, hindi na niya mapigilan ang pananibik sa labanan. Sa totoo lang, ang Mad Demora ay ang King of Beasts sa mundo nila, itinakdang sakupin ang lahat ng buhay sa planeta. Pero sa ngayon, rookie pa lang siya. Kaya wala siyang magawa kundi pigilan muna ang dugo ng Demora na sabik sa laban. Kapag mas lumakas siya, ipapakita niya sa buong mundo kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging King of Beasts. Biglang may tumapat sa balikat niya mula sa likod at tinawag siya. Isa pala itong babae na may seryosong aura. Pinaalalahanan siya na huwag basta-bastang tumitig sa mga tao na parang nanghahaman. Medyo nagulat siya at agad na nagsorry. Sabi ng babae, ayos lang naman daw. Mukhang kakagaling niya lang sa awakening kaya normal lang na hindi pa niya kayang kontrolin ang powers niya. Nagtanong siya, anong sadya mo rito sa Warrior Center? Kalma niyang sagot, bibili sana ako ng genetic medicine. Pero ang laki ng lugar, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Pwede bang magpatulong? Sure, sagot ng babae. Pero bakit ka gumagamit ng gene medicine sa stage mo pa lang? Tanong ni Ihi, may mali ba? Hindi naman, sagot niya na may ngiti. Pero mahal ang gene medicine at kung madalas gamitin, pwedeng magkaroon ng resistance. Ibig sabihin, bababa ang bisa. Para mas ulit, kadalasan ginagamit lang ito ng mga warrior kapag naabot na nila ang bottleneck ng bloodline nila. Nagtanong ulit si Ihi, magkano ba ang isang gene potion? Sagot ng babae, sa stage mo, ang pwede mo lang gamitin ay Soul Type Beginner Potion. Mga 400,000 yen ang isa. Nanlaki ang mata ni Ihi, halos maihi siya sa sobrang mahal. Para sa isang broke na tulad niya, sobrang taas ng presyo. Kahit ubusin niya lahat ng savings niya, hindi siya makakabili ng 5. Pero kailangan pa rin niyang bumili. Kaya tinanong niya kung may kilala ba ang babae na pwedeng makapagbigay ng discount. Buti na lang, mabait ang babae. Binigyan siya ng business card. May recommendation daw yun mula sa isang veteran warrior, kaya kung pala rin siya, makakakuha siya ng malaking discount. Nagpasalamat si Ihi at nagpaalam. Kung papalaran, baka mag-cruise ulit ang landas nila. Pagkatapos ay clear ang account niya, dumiretso siya sa isang weapon shop ng mga warrior. Sa sobrang gastos niya, gabi na nang makauwi siya. Pagdating sa apartment, sinimulan na ni Ihi ang upgrade. Tinake niya ang injections, at dumaan sa matinding sakit. Ramdam niyang nanginginig ang mga buto niya at kumukulo ang dugo niya habang tumataas ang compatibility niya mula 3% papuntang 4%, at saka naging 7%. Tumaas din ang overall stats niya mula 8 papuntang 10, at mula 10 naging 15, katumbas ng armed rank 7. Nang matapos siya, napaluhod siya sa sahig, pagod na pagod. Ganito pala ang feeling ng mag-level up, hingal niyang sabi. Habang tumatagal, bawat shot ng gene potion ay lalong nagpapalakas sa katawan niya. Pero nung huli, kaunti na lang ang nadagdag.
Ibig sabihin, habang lumalakas ang katawan niya, lalong humihirap ma-trigger ang mga base mutations. Pero sa totoo lang, sobrang ayos na ng development niya. Sa loob lang ng ilang minuto, na-achieve niya ang pinaghihirapan ng iba sa loob ng 3 taon. At yun pa lang ay gamit ang base stats niya. Kung i-activate pa niya ang power ng The More Bloodline, baka nga may chance talaga siyang maging top scorer sa exam. Grabe, sobrang up nito. Kung hindi pa kaya ng cheat na to talunin ang mga genius, edi mahina talaga ang cheat ko, biro niya sa sarili. Ang next step, pumasok sa Secret Realm. Para sa context, ang mga Secret Realm Rifts ay may rankings mula S-Class hanggang E-Class. Mas mataas ang rank, mas malakas ang mga halimaw sa loob. Ang mga halimaw sa S-Class ay ganap na hindi na kayang kontrolin ng tao. Kapag nakalabas yan sa totoong mundo, apocalypse ang kasunod. Anyway, habang lumipat ang eksena sa isang E-level secret realm sa isang third-rate na lokasyon sa Ancheng, napansin ni Ihi na ang konti ng tao roon. Siguro dahil sobrang tagal na ng secret realm na to. Marami nang naunang nag-explore at ninakawan ng treasures. Ang natira na lang ay mahihinang halimaw, sakto para sa mga rookie warrior na gusto mag-train. Alam niya na ang lahat ng yun. Kaya pumila siya sa checkpoint. Tinanong niya ang babae sa counter tungkol sa book ticket niya para sa E-Class Secret Realm. Hindi man lang lumingon ang babae mula sa pinapanood niya sa TV, inabot lang kay Ihi ang death waiver at ang ticket niya. Walang alinlangan, pinirmahan niya ito at dumiretso na sa rift ng Secret Realm. Habang papalapit siya, mas lalo siyang kinabahan at na-excite. Sa mga mata niya, ito na ang simula ng pagiging King of Beasts. Tumakbo si Ihi ng masaya, tumalon sa ere, at dumiretso ng ulo papasok sa rift. Paglanding niya sa loob, todo pa siyang nag-superhero landing, dahil bakit nga ba hindi? Sa dimensyong ito, malinaw niyang nakita ang 3 distinct na bituin ng dungeon, ang Kenglan Star, Anwei Star, at Taijin Star. Kahit pa nakita niya na dati sa textbook ang itsura ng Secret Realm, ibang-iba pala pag sa personal mo na ito nasasaksihan. Sa madaling salita, napakaganda. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, isang mutant na kuneho ang tahimik na lumapit sa kanya mula sa likod. Isa itong first-rank beast na tinatawag na Bloodefang Rabbit. Pagkalapit nito, bigla itong umatake mula sa likod. Pero matagal na niya itong napansin. Kaya nang tumalon ito, sinalubong niya ito sa ere at hinawakan sa tenga. May ngiti siya sa mukha, parang natatawa pa sa kapalpakan ng hayop na to na akala mo hindi niya mararamdaman ang presence nito. Inactivate niya ang life magnetic field niya, at walang effort na dinurog ang ulo ng rabbit na parang wala lang. Sa pagpatay niya rito, nakuha niya ang core ng Bloodefang Rabbit. Napansin niya na okay lang ang quality ng core, worth mga ilang libong yen lang. Kung sa loob lang ng ilang minuto ay naka-earn na siya ng 1,000 piso yen, edi sobrang efficient niya. Para sa mga ordinaryong tao, magpapakamatay ka sa overtime para kumita ng 3 o 4 na beses lang yan sa isang buwan. Pero ang totoo, hindi naman worth it kung puro first rank beast lang ang kinokolekta niya. Mas maganda kung makakahanap siya ng kahit isang second rank beast. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkapaisip niya pa lang nito, bigla namang lumitaw ang isang second rank beast, ang Demon Corpse Bug. Parang namamalimos pa ito ng kamatayan. Sige, pagbibigyan niya ito. Sa loob ng E-level Secret Realm, hinugot niya ang short sword niya at mabilis na sinaksak ang maselang parte ng tiyan ng bug. Nabasa na niya sa Monster Encyclopedia na mas madaling sirain ang malambot na armor sa tiyan kaysa sa matigas na shell sa likod nito. Nagkulubot ang katawan ng halimaw, gumulong paikot, at umatake na parang tornado. Pero handa si Ihi. Itinarak niya ang espada sa lupa at inactivate ang hyperbeam. Parang fire cannon, pinakawalan niya ang napakalakas na enerhiya at tinamaan nito ang tiyan ng halimaw. Pero hindi pa rin ito sapat para patayin ang bug. Gumanti ito, at naglabas ng mga spinning discs mula sa bibig nito. Nagulat si Ihi. Hindi niya inaasahan na may kakayahan pala itong maglabas ng projectiles gamit ang main evils nito. Ibig sabihin, todo na rin ito kung umatake. Buti na lang, magaling siyang umiwas. Pero malas lang, yung outfit niya tinamaan at nasira. Napasigaw siya parang sinasakal na ibon, at tinanong pa ang halimaw kung alam ba nito kung gaano kamahal ang suot niya. Pero sa totoo lang, sa current level niya bilang martial artist, hindi niya talaga kayang kalabanan ang bug na ito ng diretsyo.
Kahit malakas ang chi at dugo niya, kulang siya sa martial techniques, kaya 50% lang ng lakas niya ang nagagamit niya. At ang dahilan, syempre, dahil ang original na may-ari ng katawan na ito ay isang malaking sablay sa academics. Wala siyang choice kundi mandaya. Tapos na sa kakalaban, inactivate na niya ang Mad Demora, ang Emperor Demon Bloodline. Ang stats niya tumaas mula 15-21. Nagbago ang anyo ng mga braso niya, naging parang pang-beast na may matutulis na kuko at sobrang tibay na balat. Pag-atake ng Demon Corpse Bug, bamuka ang bunganga nito na may razor-sharp teeth. Tumalon si Ihi at sinadya niyang kainin siya ng halimaw. Pero pagkapasok niya sa loob, sinimulan niyang lapain ito mula sa loob. Nag-ingay ng todo ang halimaw hanggang sa binutis ni Ihi ang tiyan nito at lumabas siya mula sa loob. Patay ang halimaw agad. Ngayon na ang overall physique niya ay nasa level 21, nilumpaso lang niya ang second-rank Demon Bug na parang wala lang. Pero matapos ang transformation niya, kailangan pa rin niyang ilabas ang sobrang init mula sa katawan niya, parang jet engine ang pakiramdam. Sa lupa, nakita niya ang short sword na binili niya. Natunaw ng venom ng Corpse Demon Bug. 250,000 yen ang halaga pero ganun lang kadaling masira. Grabe, scam. Walang kwenta ang quality control, puro 1-star rating to. Pero dahil sa sobrang pagod, napansin niyang sobrang gutom na siya. At mas malala pa, wala siyang dalang pagkain. Umungol ang tiyan niya nang naamoy niya ang mabangong aroma galing sa green magic core ng bug. Naglalaway na siya, mukha raw masarap. Bahala na, sabi niya. Binuksan niya ang bibig niya at nilunok ng buo ang green core. Pagkapasok nito sa katawan niya, agad itong natunaw at tinaasan ang compatibility niya mula 7% to 7.3%. Napamulagat siya, di niya inakala na lalaki ito agad. Gumastos si Ihi ng daan-daang libo para lang sa isang genetic potion, pero 1% lang ang nadagdag sa compatibility niya. Samantalang yung isang green magic core lang, nadagdagan agad ng 0.3%. Kung makakakuha siya ng 3 o 4 na ganun, sulit na kaysa sa isang potion. Napaisip siya, yung mga white magic core mula sa Blade Tooth Rabbit ay pwedeng magbigay ng 1% compatibility. Naiyak na lang siya sa inis. Sayang ang pera niya sa pay to win tapos talo pa rin. Pero ayos lang, gagawin na lang niyang motivation ang frustration. Ngayong gabi, maghahunt siya ng todo. Naglagay siya ng 2 daliri sa noo niya at inactivate ang magnetic life field. Ito'y naglalabas ng magnetic pulse na kayang makadetect ng kahit anong bagay sa paligid niya sa malawak na range. Pagkatapos ng ilang oras, hapon na siya nakalabas ng Secret Realm. Ang compatibility niya ay umabot na sa 9% at ang overall physique niya ay naging 15.8. Pero nang naka 9% na siya, hindi na gumagana ang white cores para tumaas pa compatibility niya. Kaya ibinenta na lang niya ang mga yun para sa pera. Meron siyang total na 20 white magic core at 4 na green magic core. Nang makita ito ng receptionist sa checkpoint, napatanong ito kung totoo bang high school student lang si Ihi. Grabe raw, ang dami ng magic core na nakuha niya. Ayon sa batas ng gobyerno, ang mga martial artist ay kailangang magsumite ng 1/10 ng loot nila. Para sa isang green core, kailangang magsuko ng 5 white stones. Sa kabuuan, nakakuha si Ihi ng 200,000 Zia Kingdom credits. Habang papalapit na ang college entrance exam, 9 na araw na lang ang natitira. Lumipat ang eksena sa isang D-class secret realm. Sa may entrance, isang team ng 6 na warrior ang nag-uusap tungkol sa kanilang mission. Tinanong ng driver si Captain kung magagawa ba nila ang Blood Jade Flower Bounty mission ngayon. Ang captain ng team ay si Line Hee, isang tier 2 martial artist. Sabi niya, noong nakaraang exploration nila, nakita na nila ang general location ng Blood Jade Flower. Kaso, nasugatan si Old Shin sa laban kaya hindi siya makakasama ngayon. Nagtanong ang isang babae sa grupo kung 5 na lang ba sila ngayon. Sumang-ayon ang isa pa, at sinabing base sa rules, 6 dapat ang minimum na miyembro ng group sa D-Class Secret Realm. Tinuro sila ni Captain Line Hee sa likod. Relax, may in-contact akong agency. May ipapakilala silang bagong martial artist. At syempre, ang bagong recruit, walang iba kundi si Ihi. Habang naglalakad, kinutkat niya pa ilong niya at nagpakilala. Ako nga pala si Dadslo, level 9 martial disciple.
Dahil student pa siya at bawal pumasok sa D-Class Secret Realm, gumamit siya ng fake identity mula sa illegal agency. Gastos, 100,000 credits. Scam na scam. Tiningnan siya ni Captain Linehee at nagtaka. Yung Dadslaw na pangalan mo, parang off. Sumagot si Ihi, wala akong choice. Kapag ginamit ko real name ko, baka ma-copyright strike ako. Tumango na lang ang kapitan. Code name lang naman yan. Pero sa totoo lang, sa level 9 Martial Disciple pa lang, hindi pa siya dapat kasali sa ganitong klaseng mission. Kaya paalala ng grupo, pwede siyang sumama, pero observer lang siya at huwag siyang magiging pabigat. Sagot ni Ihi, walang problema. Mas okay na raw ang malinaw na usapan bago ang mission kaysa mabetray siya sa gitna ng laban. Umalis na ang grupo at dumaan sa portal. Ayon sa tracker, nasa isang oasis ang Blood Jade Flower. May bantay na tier 2 monster na may general level bloodline. Napansin ni Ihi na kahapon rainforest pa siya, ngayon disyerto na. Mukhang hindi lang isang mundo ang konektado sa mga secret realms. Bigla, may napansin ang driver sa rearview mirror, isang grupo ng Earth Demon Rats. Mukhang naaamoy na sila ng mga ito. Si Mr. Hood, yung nasa likod, inutusan ni Captain Linehee. Tumingin ito ng may pagka-psycho at nagsabing, okay. Nilabas ang mga dagger at ibinato sa mga daga. Pagkatama, boom, sumabog ang mga ito. Diretso lang ang grupo sa biyahe. Si Mr. Hood, todo astig ang dating. Si Ihi, tahimik lang, pero iniisip, grabe tong si Hood. Nilagyan niya ng martial energy ang dart niya kaya parang bomba ang epekto. Makalipas ng ilang minuto, narating nila ang destinasyon. Bumaba sila at naglakad na lang dahil sabi ni Ihi, bakit di na lang tayo nag-drive? Sagot ni Captain Linehee, masyado sensitive ang monster sa oasis. Baka magingay ang makina at ma-alerto sila. Habang naglalakad, inassign na ni Captain Linehee ang roles. Si Xiaoya, magtatapon ng stun grenade para lumabas ang halimaw. Si Xiaowu at Hood, magsiset ng traps. Si Old Luo, support fire. Siya naman sa frontline. At si Dadso, aka Ihi, tumambay ka lang dyan at manood, sabi ni Captain. Sagot niya, ayos lang, kahit medyo bored na siya. Nagsimula ang plano. Ang stun grenade ay may monster pheromones na magpaparamdam sa halimaw na may umaagaw ng teritoryo. At agad, isang tier 2 Earth Dragon ang lumabas, galit na galit. Pinayuhan si Ihi ni Captain Linehee na mag-ingat, papunta raw sa kanya ang halimaw. Samantala, sa ibang lugar, may isang misteryosong anino na lumitaw kung saan pinatay ni Hood ang mga daga. Pinulot nito ang dagger, dinilaan ang blade, at ngumiti ng may masamang balak. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga bagong kwento.